Ube flan ba to o sapin-sapin flan? Ube de leche, sapin de leche. Basta leche na flan ito kasi nagkanda leche-leche yung buhay ko sa paggawa nito. Na perfect ko pa rin kaya ito kahit ang daming aberya ang nangyari sa buhay ko. Panoorin mo na lang hanggang dulo. Habang iniinit ko itong igado na galing bansal, kasabay ng pag-init ng ulo ko kasi di pa ako nagla-lunch, ininit ko na rin itong stock ng ubi halaya na ginawa ko pa noong nakaraang 8 taon. At ngayon, dadayain ko na, hindi ko na to gagawing puro. Lalagyan ko na ng harina manawari dahil lulutuin natin to ulit para dumami. Nilagyan ko lang ulit ng kaunting gatas at ubi flavoring na napaka-concentrated kahit isang patak lang. Ilagay ko yung link pag gusto nyo yan. Hindi ko pa yan sinisindihan, minix ko munang maigi yung mga nilagay kong sangkap. At nung nag-incorporate attire na lahat, ayun, sinindihan ko na para maluto na. Hinalo ko lang yan ng hinalo kasabay nung iniinit kong igado. Huwag sana akong malito at mapagpalit yung sandok na ginagamit ko, Nung malapit nang maluto itong ating ubi halaya na dinaya, nilagyan ko na ng butter. Margarine pala. O siya, okay na yan at kain na muna ako ng igado. Kinabukas! Charot lang. Siyempre, pagkatapos kong kumain. Inilabas ko na ang steamer at Llanera Mercado from Lemery, Batangas. Bali, nasa 4 na oval yan na maninipis na bili sa Unitop, hindi Unibottom. At 2 bilog na makakapal na bili ko naman sa Cubao Ibabaw. Simulan na natin ang pagtutunaw ng asukal. Brown sugar pala yung ginamit ko. Hindi ko alam kung tama ito or mas okay yung white or wash na gagamitin. Kasi ang hirap tansyahin kung nag-caramelize na ba yung sugar. Mukha kasing sunog na kahit hindi pa pala kapag brown sugar yung gamit. Unlike pag white sugar, diba, aantayin mo pang mag-brown. Ito, brown na talaga simulat sa pulma. Kaya nung kumukulo na ng ganyan, akala ko tunaw na. Kaya isinalin ko na agad-agad sa Llanera Mercado. Kaso nung pagbuhos ko, napansin ko parang ayaw kumalat. Sobrang lapot man. Tapos nung hinawakan ko, parang ang kapal na antigas na yung kinalabasan, hindi kumalat. Medyo buo-buo pa yung ibang asukal, kaya mali. Inulit ko na naman ang pag-caramelize. Binalik ko na lang yung mga nilagay ko, tapos pinakuluan ko ulit at dinagdagan ng tubig, tsaka white sugar. At yan po ang ating unang pagkakamali. Nakalimutan ko palang sabihin sa intro first time ko lang pong gagawa ng leche flan sa tanang buhay ko. Kahit i-browse nyo pa yung mga vlog ko simulat sa pool, wala kayong makikitang nagluto ako ng leche flan dyan. Kaya asahan yung marami pang kasunod na pagkakamali ito. Katulad niya, nung isinasalin ko na yung caramelized sugar sa Llanera Mercado, natapunan ako, mula kamay, daliri, hanggang binti at paa. Super half-di talaga. Akala ko nga katapusan ko na. So yan po yung ating ikalawang pagkakamali. Aware naman ako dun sa technique na ida-direct na dyan sa Llanera, hindi under agency yung asukal. Tapos isasalang sa apoy, kaso nag-alangan ako, gawa ngang bagong-bago lang yung Llanera ko na bilugbi. Ang kapal pa naman yan, baka kasi maulingan ba? But anyway, lesson learned na lang po ito from Teach You a Lesson episode 2, Kaya ngayon, proceed na tayo sa paggawa ng leche flan mixture. Bali, large eggs po yung binili ko dyan para medyo malalaki yung yolk sa loob, hindi sa labas. Hindi ako marunong maghiwalay ng pula sa puti. Gamit lang yung balat or kung anumang technique dyan. Kaya binasag ko na lang muna ito lahat sa bowl, saka ko sinandok gamit ang sandok malamang. Madali lang ang paraan na ito pero hindi masyadong accurate kasi may sumasama pa rin na konting puti. Pero hayaan nyo na. Mas maganda kung medyo maliit-liit na sandok yung gamit. Wag lang yung kutsara, sobrang liit naman na yun. After ko sila mapaghiwalay lahat at sirain yung mga relasyon nila sa isa't isa, hinigop ko na lang yung natirang puti para bumilis yung paggaling ng mga pasok ko. Charot. Bali, 2 yung pinagkumparahan ko na napanood ko. Yung isa, 10 egg yolks, 1 evap, 1 condensed. Yung isa naman, 10 egg yolk, 2 condensed, at 1 evap. Okay pareho, pero mas maganda yung texture nung may 2 condensed kasi nakakatulong daw yung asukal pala para mas maging firm yung leche flan natin. Kaya yun yung sinunod ko, pero nagdagdag ako ng 2 egg yolks. Kaya ang magiging sukat ng ating flan, 1 evap, 2 condensed milk, at 12 na egg yolks. Pinatakan ko ng konting vanilya, ginadgaran ko ng lemon zest-o, at piniga naman yung kalahati. Pagdating naman sa paghahalo, dapat daw pala dahan-dahan lang. Hindi pwedeng i-overbeat or i-overstir. Isa ito sa mga technique sa paggawa ng leche flan na hindi alam ng karamihan. Kasi alam nyo nung bata pa ako, tuwing nanonood ako ng mga nagawa ng leche flan, biniblender pa talaga nila. Mali pala yun, At ang pagkakamali ko din naman dito, dapat pala dinurog ko muna yung mga pula bago ko nilagay yung gata.
gatas. Nahirapan man tuloy akong basagin yung mga egg yolks, pero carry na yan kasi sasalain din naman natin. Ayan ganyan, dahan-dahan ko lang hinahalo talaga kasi iniiwasan natin iyang magkaroon ng mga bola-bola. Mamimix pa rin naman yan ng maigi kasi sasalain ko pa ng hindi lang isang beses kundi 3 beses. Ayan nga nasala nga din yung mga lemon zest na nagadgad ko diba? Okay na to, kaya ngayon ay isasali na natin dito sa mga Llanera Mercado. Llanera tawag namin dito sa leche flan molder na yan ewan ko kung anong tawag sa inyo. Sa paglalagay daw ng mixture, kailangan ibaba mo lang yung pagbuhos para maiwasan ang pagkakaroon ng bola. Hindi ko pala pinuno yung bawat lagayan, tigkalahati lang kasi papatungan pa natin yan ng ubi halayang dinaya mamaya. At sumakto rin naman yung ginawa kong mixture dito sa 6 na lagayan Ang laki pala kasi itong 4 na oval na Llanera man. Hindi yata to pang leche flan, parang ito yung ginagamit pang imbutido na. Kinarkar ko lang ng maigi yung mga natirang mixture gamit ang spatula kasi wala lang, na-overwhelm ako sa paggamit ng aking bagong spatula. Bakit ba? Tapos okay na to, magpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. Antayin lang natin yung kumulo bago natin isalang. Habang inaantay kumulo, takpan ko muna itong mga isasalang natin. Yung oval may kasama na yung takip nung nabili sa ni Bottom. Itong bilog naman ay tinakpan ko na lang ng aluminum foil. Kaso nung isasalang ko na, hindi man magkasya dahil sa takip na ito. Hindi ko tuloy mapatungan. Ayaw din magsara nung second layer. Kaya ayan, pinalitan ko na lang din ng aluminum foil. Naabala patuloy ako. Napagkasya ko naman lahat nung 6 sa 2 layer. Ngayon, hihinaan ko na po yung apoy sa pinakamahina. Yung para lang din ba akong nagpe-pressure cook ng Spanish style bangus. Ganon kahina yung apoy. Ayan sa nakikita nyo. At i-steam natin ito sa loob ng 1 hour. Sa mahinang apoy yan Iiwasan kasi natin kumulo yung mixture para hindi magka-bubbles. After 40 minutes, ganyan na po yung itsura. Nag-firm na kaya konting pakulo na lang ito. Dito ko na sana ilalagay sa ibabaw yung ubi halaya. Tapos isasalang ko ulit. Kaso naging problema ko dito, namatayan man ng apoy. Yung pala naubos na yung gas namin. So ang ginawa ko dyan, total mainit pa naman yung tubig sa ilalim. At almost luto naman na yung leche flan natin. Hinayaan ko na lang yan. Hanggang sa tuluyang lumamig, ganyan. Hindi naman totally malamig na malamig. Medyo maligam-gam pa nung hinangok ko yan. At ayan na po yung naging itsura ng ating leche flan. Ang ganda na walang mga butas-butas. Talagang dahan-dahan yung pagkakaluto. Ang gagawin ko naman dito ngayon, dahil nga sa wala ng gas, hindi na natin ito maisasalang pa ulit. Ipapatong ko na lang sa ibabaw, hindi sa ilalim, itong ubi halaya. Ipa-flat ko na lang yan ng maayos, tapos ipapasok ko sa ref bago kainin. Kasi luto naman na itong ginawa kong ubi halaya, diba? Kaso, habang fina-flat ko, parang nadidiinan masyado yung leche flan sa ilalim. Baka masira. Masyadong mabigat yung ubi halaya natin. Tapos lumalabas yung caramelized sugar baka ang pangit ng kalabasan nito. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang ulit yung mga pinatong kong ubi halaya. At ito na po ang ating ikatlong pagkakamali. Ikatlo pa lang ba ito o pang 7 na? Bahala na, di ko na nabilang. So, isanantabi ko na lang yung ubi halaya dyan. Di ko man napakinabangan. Tapos sa isang bowl, nagmix ako ng isang latang condensed milk at isang latang evaporated milk. And then nilagyan ko ng half cup ng glutinous rice flour. And then pinatakan ko ng favorite OV flavoring. Bale, itong ginawa kong mixture ay pang sapin-sapin na recipe na po ito. At ito na yung ilalagay natin sa ibabaw ng leche flan. Ayan diba? Ang gaan lang. Dito medyo kinabahan na ako kasi alam kong ma-overcook na yung ating leche flan kasi isasalang natin ulit. Teka lang, saan ko pala isasalang ito? At naubusan pala kami ng gas. Alam nyo, buti na lang talaga at meron ako nitong butane gas stove for emergency purpose. Sinalang ko lang yan for around 40 minutes para lang maluto yung mixture natin ng glutinous. At hindi na ako nag-video. Nawalan na ako ng gana, guys. Kasi sa dami kong pagkakamali, tingin ko hindi para sa akin ang araw na to. Kaya kinabukasan. Ayan, nagkandahilo pa ako dahil sa mga pangyayari kahapon, Sinulatan ko pala yan ng do not touch kasi kapag hindi ko yan nilagyan ng label, panigurado pagising ko ngayon, ubos na yan. So, bali, ni-steam ko to kahapon sa pinakamahinang apoy for 40 minutes. Then, hinayaan ko nang nakapatay yung apoy for around 30 minutes, ganyan. Saka ko tinanggal yung tubig na mainit sa ilalim para mag-stop na yung cooking process. Ngayon, ayan na po yung naging itsura. Naluto naman yung ating toppings na ubi flavor. Yung leche flan sa ilalim na lang ang inaalala ko dito. Kaya buksan na natin kasi na-excite ako. Na-excite pa talaga sa dami ng aberya man.
Tinigilan ko lang yan gamit ang toothpick para madaling itaob. At nung pagtaob ko at pag-angat ng Llanera Mercado, ayan na po ang naging itsura. Ang daming butas-butas sa gilid ng leche flan, parang mukha ko. Halatang na overcook ni David Cook. At nung kinutsara ko na, ayan, may mga butas-butas na rin sa ilalim. Sa lasa, carry naman na, pero mas masarap to siguro kung yung magandang klaseng condense ang ginamit, hindi yung mamurahin. Yung texture ng leche flan naman ang hindi ko masyadong bet. Siguro mas gaganda yung texture nito kapag malamig na, kaya ipasok muna natin dito sa labas ng ref. Kinabukasan, ayan, malamig na ito at isasalin ko na dito sa tub para matikman na ulit. Pansinin nyo yung nasa bilog na lagayan ha, kapag itinaob ko na. Wala masyadong bula-bula sa gilid, diba? Kumpara dito sa nasa oval na ang dami talagang butas-butas sa gilid, oh. Sobrang laki man ng Llanera na to. Hindi tuloy magkasya dito sa tub, oh. Hindi man presentable tignan tuloy. At nung tinikman ko na yung nasa bilog na Llanera, guys, alam nyo, hindi overcook. Ang ganda ng pagkakaluto. Kaya medyo natuwa naman ako kasi akala ko overcook lahat. Hindi pala, B. Ayan, o, tignan nyo sa loob. Diba? Ang kinis. Walang mga butas-butas. At dito ko na na-realize na hindi lang pala sa quality ng gatas, sa dahang-dahang paghalo at dahang-dahang pag-steam, nakasalalay ang kalalabasan ng isang magandang leche flan. Kundi sa molder din na gamit mo. Dapat makapal tulad dyan sa gamit ko na bilog para hindi basta-basta ma-overcook at bumula-bula yung sa gilid. So, yun lang. Ang dami ko po talagang natutuhan based on my experience sa vlog na ito, na inonote ko para magamit sa susunod sakaling gumawa ulit ako ng leche flan. Pero tingin ko parang hindi na kasi nagka-phobia na ako sa arnibalbi. Maraming salamat po sa panonood. Please follow for more cooking vlogs. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy.